Amen. Thank you, Lord. Ayan. Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning. Ayan. So, talagang si Lord, no, talagang nire-remind niya tayo na even though we are facing, di ba, ang currently ang weather natin, in every season of our lives, the Lord is saying na faithful siya. The Lord is saying that He is our safe refuge. Amen. Gaya na ng mga inawit natin kanina. Before we go to our topic for today, let's pray. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord God, Lord. For you are the God who is present, Lord God, who is always keeping an eye, Lord God, sa bawat isa sa mga anak mo, Lord God. Nandito man kami, nandoon man, saan man kaming lugar, Lord God, even right now, Lord God, as you are here with us, Lord God, and also with our fellow brethren, Lord God, sa ibang bansa, you are uniting us, Lord God, in you, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for the hearts of your people, Lord God. Lord, we want to thank you, Lord God, sa pasasalamat, Lord God, na still nag-uumapaw sa puso ng iyong mga anak, Lord God. But also, Lord God, we also pray, Lord God, Jesus, Lord, for those, Lord God, for those who are needing help, O Lord God, for those who are needing rescue, O Lord God, Jesus, Lord. We thank you, Lord Jesus, Lord God, sa bawat pagkilos mo, Lord God, Lord, sa Luzon, Visayas, at Mindanao, Lord God. And Lord, you always be glorified and magnified, Lord God, for we know, Lord God, that you are always in control, Lord God, that you are always in command, Lord God, of everything, Lord God, in this earth, Lord God. We thank you, Lord, and we give to you all back the glory, honor, and praise, Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. So, actually, dapat, kukontinue natin yung part 2 nung last topic na share ko. Pero, for today, I want to share this, topic with all of us. Kasi ito truly napapanahon. Talagang napapanahon talaga. Diba? And, natural, talagang napapanahon talaga. Sabi, ang ating pag-uusapan is about trusting God through the storms. Amen? Talagang napapanahon. Yan, talagang sinabi ni Lord na ito na. Yan, so we should obey the Lord na for this is very timely. So ang ating pong Bible verse reference is on Mark 4:35 to 41. Mark 4. Thirty-five to 41. Ayan. Sabi po dito, tama ba? Ay, sorry, mali. 35:41. Sabi po dito, ito po yung panahon na kung saan, di ba, we already have heard this story so many times. But we are also reminded by the Lord today to read this scripture. Sabi sa Mark 4:35 onwards, as evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Sabi nila kay Jesus, "Jesus, Lord, Teacher, hindi, wala ka ba pakialam na tayo malulunod na?" So 39, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped,
and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and the waves obey him." Amen. Amen. So napakaganda po nitong Bible verse na ito na kung titignan natin, di ba, actually, kaya nating i-visualize ngayon di ba? Kung nakikita niyo siya sa screen. And even right now, sa mga nandito sa Pilipinas, kasi ang aga-aga pa lang pero ang dilim na sa labas, di ba? Pero ano ba yung sinasabi ni Lord about sa storms? Ano ba yung sinasabi ni Lord about sa storms? So, ito yung pag-aaralan natin. Ayan. So nakaka-amaze dun sa sinabi ni Lord, 'di ba? Sinabi lang niya, "Silence, be still." Tahimik, 'di ba? Tumigil. 'Yon. So nagkaroon sa salitang sinabi yun ni Lord, nagkaroon ng kapayapaan sa karagatan. Sabi nga, 'di ba? Even the disciples were amazed na, sino tong taong to? Kahit yung mga alon at yung hangin, kaya siyang sundin. 'Di ba? So, medyo early pa yan sa kanilang faith ang mga disciples. So, they are still asking those questions, yung miracles na ginagawa ni Lord, 'di ba? But yun, sila yung mga mighty men din na ginamit ni Lord. Amen. So, sabi po dito about trusting God through the storms. We have, 'di ba? Alam naman natin, meron tayong iba't ibang mga pagsubok sa buhay, 'di ba? Iba't ibang area, iba't ibang panahon. Tapos ka na dito, meron na naman, 'di ba? But then, sa mga storms na 'yon, what is our tawag doon yung nagre-remain. Kasi sa isang tao na wala siyang sa isang sabihin natin sa puno, isang punong malaki, 'di ba? Versus sa punong medyo kakatanim pa lang. Sa tingin nyo ba, pagdating ng bagyo, mabubuwag agad yung punong malaki na napakalalim na ng ugat niya? Di ba hindi? So, makikita natin yan, di ba? Even in our environment, yung mga malalaking puno, they are still standing strong kahit na ilang bagyo na yan, di ba? Talagang steady lang ako dito. But also, we are also reminded na whatever the storms may come, amen. In Jesus' name, by God's grace, diba? Na tayo ay mananatiling nakatanim ng malalim kay Lord. Diba? Na everything, sabi nga sa Bible, everything will be shaken. Diba? But ano yung magre-remain? Si Lord. But His words will always remain. Yung mga pangako ni Lord forever. Diba? Kaya kung may mga sinabi sa atin si Lord na mga pangako, may mga nireveal siya, panghawakan natin yun kasi He will do it in His perfect time, in His will. Amen? Hindi man natin nakikita ngayon, but sa mga susunod na paghakbang natin, na pagsunod natin kay Lord, ito pala yung preparation ni Lord. Ito pala yung ginagawa niya sa gusto niyang makamit, gusto niyang maranasan ko yung promise na yun na sinabi niya sa akin. But also, the Lord is also challenging us, sabi nga ni Deacon James, di ba? Challenging us to trust God, di ba? Challenge, kasi di ba, kapag nandun ka na sa situation pag nandun ka na sa situation, parang nararamdaman mo physically, talagang nararamdaman mo yung pagsubok, di ba? Pero, yun yung challenge on how you keep your feet grounded or yung faith mo grounded kay Lord Jesus. Amen? Amen. Because the Lord can do anything. Amen? The Lord is always in control. Amen? Amen. So, sa lahat ng panahon at oras, si Lord Jesus ang ating maaasahan sa buhay natin. So, sabi po dito sa few pointers. Ito, we have few pointers for the entrusting God through the storms in our lives. Ayan. The Lord is reminding us na sabi doon, si Jesus na nagsabi na nagpakalma ng storm, nagpakalma ng dagat, is still calming today the storms. Amen?
Si Lord Jesus na noon, kaya nyo babasa natin sa Bible, siya pa rin yung Diyos natin ngayon na kaya rin magpatahimik sa mga bagyo. Amen? Bagyo. Amen. So, let us always trust God. Diba? Talagang deeply within our hearts yan. So, we have a few pointers para dito. Number 1, storms are a part of life. Sabi po sa John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Ayan. So, di ba, dun sa binasa natin, John 16:33 na, hindi naman tayo exempted di ba? Hindi tayo exempted sa sa buhay na walang pagsubok, di ba? Laging meron. Laging meron kasi laging may pagsubok sa buhay, but ano yung natatanging sinasabi sa atin ni Lord palagi? Marababasa natin sa Bible, sa salita niya, is to keep trusting Him. Sabi, but take heart. Pag take heart, di ba, parang sa natural, parang mapapahawak ka na sa puso mo. Idiom ba yun? Pero yun, parang yung heart mo, parang pakalmahin mo in your part, di ba? Bilang sabihin mo, nagtitiwala ka kay Lord. Oo, nagtitiwala ako kay Lord. Kaya ni Lord dasawin tong bagyong to. Amen? Kaya naman talaga niya, di ba? And the Lord is wanting us to also as part, 'di ba? Parang sa ating part naman. The Lord is doing his part na, yes, anak, kaya ko 'tong gawin, but all I need is your trust in me. Amen. Paano tayo mananatiling nakatanim na malalim kahit sa gitna ng bagyo? Kung puso natin, hindi natin kayang pakalmahin. So, hirap kasi kapag magkaiba yung isip mo sa kapuso mo. Diba? Na sinasabi mo sa isip mo, Lord, I trust you, ganyan. But deep in your heart, are you still trusting God? Diba? Kung ano yung worries, yung fears na yon, wala naman, hindi naman tayo exempted na sa mga nararamdaman natin physically or yung mga nararamdaman natin emotionally kapag may mga storms or bagyo in sa ating mga buhay or even physical gantong bagyo, di ba? But then the Lord is wanting us to trust in Him fully. Amen. Amen. So, balik tayo dun sa Mark 4:35. Sabi dun, sa Mark, di ba? Ano yung ginawa ng mga disciples nung nakakaranas na sila ng bagyo? Sabi, Jesus, sabi, teacher, hindi ka ba natatakot ba? Baka malunod na tayo. Diba? But then, sinagot sila ni Lord na, di ba, pinakalma ni Lord yung storm. Even though, sabi dun, silence, be still. Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Tapos tinanong sila ni Jesus, why are you afraid? Do you still have no faith? Paano kung si Lord ngayon tinatanong sa atin yon? Why are you so afraid? Do you still have no faith? Bakit ka ba natatakot? Diba? Sabi nga sa Bible, worrying, di ba? Do not worry kasi di ba parang worrying is a sin. Amen. Kasi kapag meron na tayong worry or doubt sa puso natin, dun pupasok kasi yung yung inaalis nun yung tiwala mo sa Lord. Pinapalitan nun. So, wag nating hayaan na yung worry na yun, yung fear na yun, yung mag-reign sa puso natin. But we should keep on trusting God. Amen? And syempre, bibigyan naman tayo ni Lord ng tamang wisdom, di ba? On how to fully trust Him, di ba? By what? By reading His Word. Kaso kasi 'di ba, even right now 'di ba, pag nakikita ko nga yung mga balita ngayon sa social media, talagang napakalaki ng bagyo, ganyan-ganyan. Yan, so napakalaki ng bagyo, pero sino ba yung may gawa ng langit at lupa? 'Di ba? He is bigger than the storms, bigger than the waves, bigger than the seas. Amen. Amen. So
We don't measure God's love by the calmness of your seas, but by His faithfulness in the storm. Amen? Sabi nga ni, di ba, kanina nabanggit sa devotion natin, na, di ba, yung peace, yung calmness daw, is hindi ibig sabihin pag may peace ka, pag calm, na wala ka ng pagsubok sa buhay, di ba? But then, the Lord is, we don't measure God's love by the calmness of our seas. Pero, even through the storm, di ba? Even through the storm, we know that, the storms or the challenges are there, but also we have a bigger God. Hindi ko mailagay into words. Yung gusto ko sabihin. Ayan. So, it is not the absence of challenges, the absence of trials, na kung saan kaya nating sabihin na we are loved by God, we are, di ba? Ito yung love ni Lord, di tayo nakaranas. But we, moreover, mas lalo pa nga nating nararamdaman, nakasama natin si Lord, di ba? When times na may mga challenges tayo, di ba? And bigla na lang gagawa si Lord ng paraan, di ba? Mapa-physical man yan, emotionally, finances, di ba? Anything, talagang si Lord ay kumikilos sa buhay natin. Amen? So, iksi lang to. Ayan. So, pointer number 2, Jesus is always present in the storm. Sabi po sa Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Amen? Sabi doon, Jesus is always present in the storm. Kahit kailan hindi tayo iniwan ni Lord, di ba? Alam niyo footprints in the sand, di ba? Di ba? Yung akala mo, di ba, nung una, 4 na pa ayun. Footprints. But sa kalaunan, 2 na lang yung footprints. So, there sometimes in the life of a person na kapag feeling niya parang overwhelmed na siya ng mga pagsubok ng buhay, ng storms, ng challenges ng buhay, 'di ba? Feeling niya siya na lang mag-isa. Feeling niya siya na lang yung parang, Lord, bakit iniwan mo ko? Bakit inayaan mo ko dito? 'Di ba? Pero hindi natin alam, di ba? We are just overwhelmed by our emotions. We are just overwhelmed dun sa mga nangyayari, sa kaganapan. But if we focus our eyes on Jesus, makikita natin na hindi pala ako iniwan ni Lord, kagaya sa footprints. Kinarga pala ako ni Lord. Amen? Kasi when there are times, there is yung mga panahon na hindi na natin kaya, di ba? The Lord will carry us through. Amen? The Lord will carry us through. Hindi ka niya hahayaan na magdusa ka dyan. Sige. Yan, di ba? But the Lord has always His grace. Laging may grace si Lord. Amen? And sa natin mararamdaman yun, makikita yun, di ba? By reading His Word, also by fellowship, di ba? Sa mga kapwa nating Kristiyano, di ba? Maririnig natin yung mga testimonies nila, maririnig natin kung paano sila dinala ni Lord from this to challenge, from challenge to victory, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng kalakasan, doon tayo nagkakaroon ng encouragement sa puso natin na kaya palang gawin ni Lord yun sa Kanya. Kasi present time eh. Nalalaman mo, kaya palang gawin ni Lord sa buhay niya. Sa akin din, kaya niyang gawin yun, di ba? So, yun. So, testimonies are very powerful to those who hear them. Kasi, you never know. Kasi, sometimes, di ba, kala natin wala tayong mapagpapasalamat sa Lord. But if we truly, alalahanin natin yung mga ginawa ni Lord, di ba? You will truly say na napakabuti ni Lord. And that will bring encouragement to other believers also. Amen? So don't be afraid to share your testimonies. Mapaliit man yan, malaki man yan, di ba? It will, sa tamang oras at panahon, ipaparinig ni Lord yun sa mga nangangailangan ng encouragement na yun. Amen? So let us not get tired of sharing, di ba? Yung goodness ni Lord. Kahit saan man tayo, hindi lang sa kapwa-believers natin, kundi dun lalo na dun sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen?
Amen. So, sa Mark, 'di ba, yung mga disciples nagpanic, 'di ba, in connection dito. The disciples panicked because Jesus was asleep, because his presence was still their greatest protection. So, yung silence daw ni Lord na yon, 'di ba, katulad ng pagtulog ng mahigbing ni Lord doon, na hindi daw ibig sabihin nga nun, absent si Lord sa moment na yon, but He is always working. He is always working even when He seems quiet. Amen? He is always working. Parang sa harap, akala mo, ikaw lang yung, alam mo yung sa gera, sa mga sundalo ng mga nasa harap, sila yung lumalaban. Ay, akala nila sila yung lumalaban, no? But then, in their, sabi nga ni Lord na, from your going in or going out, before you and after you, I am with you. Amen? So grabe yung promise ni Lord doon. Mababasa natin na the Lord has always been before us and behind us and all around us. Yan. So marami tayong lagi tayong di ba? Narinig na rin natin yan. But then the Lord is saying to you right now that the Lord is before you and behind you and all around you. Amen. Amen. Sabihin natin sa sarili natin na, encourage niyo yung sarili niyo na, the Lord is always with me. Diba? Whom shall I be afraid? Diba? Yan, so, whom shall I be afraid? Diba? So, katulad na lang ni David, talaga diba, mga mababasa natin sa Bible, they have always, yung mga challenges nila, hindi naman easy-easy lang yun eh. But it is life-threatening situations. But then, yung challenge ni Lord, magtiwala pa din, di ba? Magpuri pa rin, kagaya ng ginawa ni David, kagaya ng ginawa niya na sa mahabang panahon, ay patuloy siyang nagtitiwala sa Lord na ililigtas siya, di ba, mula sa kamay ni Saul, di ba, ni King Saul. Yan. So, the Lord is always working even when He seems quiet. Sabi pa nga sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. Amen? When you pass through the waters, I will be with you, di ba? It is always, di ba, yung mga salita ni Lord, nagbibigay buhay, nagbibigay ng mga promise niya, di ba? I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. So the rivers will never overcome us. Amen? Amen. Yung challenge na yan, it will never overcome us. If we know that God is with us, who can be against us? Amen? Amen. So let us, yung mga promises na to ni Lord na always declare. There is power, there is authority when you declare. Kaya 'di ba lagi natin sinasabi, declare, sabihin mo. Kaya kapati nga yung, 'di ba, yung paghingi ng tawad sa Lord sa mga kasalanan natin, we should confess, declare it with our mouth, 'di ba? So that 'di ba, that we are declaring na kaya to ni Lord, na si Lord ang gagawa tatapos nito, 'di ba? So, we are declaring from the heavens and to all the different principalities that the Lord is always in control. Amen? Amen. So God promises not to remove the waters, but to walk with us through them. Yan. Kagaya sa footprints, di ba? God promises not to remove the waters, hindi man yung mismong dagat, di ba? But yung challenges, sabihin natin. But He will walk us through them. Gaya ng ginawa ni Lord that He has carried, di ba? He has carried that person na hindi niya na kinaya eh. Hindi niya kaya. Parang feeling na siya, parang overwhelmed na siya. But then the Lord will carry us through. Amen. God's presence brings comfort and courage in life's darkest valleys. Ayan. So sabi pa nga sa Matthew 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Palagi paulit-ulit sinasabi ni Lord na yung promise niya na nandun yung greatest assurance niya, nakasama niyo ako. Diba? Dati nung hindi pa ako Kristiyano, syempre, ang knowledge ko is this yung diba? Lalo na pag Holy Week, diba? Namatay si Jesus. Yan.
Tapos, yun, yung mga ulit-ulit, di ba? But then, hindi ko alam yung knowledge na na darating pala babalik si Jesus. Hindi ko yun alam yung knowledge, yung, yung salita ni Lord na yun. Darating pala, literal. Darating si Jesus, may second coming. May second coming na darating, di ba? Yun yung tinatawag na pagbalik ni Jesus dito sa earth. Ayan, so, that just proves na kung saan the Lord has always been with us kasi He is alive. Amen? Amen. He is alive. Siyempre, paano babalik ang hindi buhay, di ba? But the Lord has been alive, di ba? After the crucifixion on the cross, He has risen. Amen? Amen. If buhay yung pinaniniwalaan natin, para saan pa tayo matatakot? Diba? Amen. So, we are encouraged, we are challenged today to keep on trusting the one true living God that we have. Amen. No matter the darkness in the sky, the waves, the winds, diba? Let us keep declaring. There is power and authority in declaring. Say it with your mouth that the Lord is always in control. Amen. And He will, kagaya ng ginawa ni Jesus sa boat, kaya niyang patahimikin yung storm sa paligid. There have been many testimony na ganito sa siguro sa atin din, 'di ba? But ito yung gusto ko rin naalala ko na isang testimony sa social media platform. Yan. So na before the storm, yung babaeng Christian na yun, nanay na siya. Tapos, nakatira sila sa forest. Di ba, may malawak yung doon mga lugar doon. So, nakatira sa forest, malayo yung kapitbahay, puro puno yung nasa paligid na, malaki siyang backyard. Pero yung mga fence niya, meron siyang fence all around her house. So, malawak talaga yung pinag-usapan na property. So, before daw na before daw na binabalita na yung merong mga bagyo, ganyan-ganyan, di ba? Keep alert, ganyan-ganyan. Sa ibang bansa. So, ang ginawa niya, before dumating yung sinasabing storm na yun, mag-pass through sa kanila, ginawa niya, pinag-pray niya isa-isa yung fence. Naglakad siya, inikot niya yung buong property niya. And she declared na that the Lord is present, that the Lord can protect them, that the Lord's mighty hand can cover them through the storm. Amen? Ginawa niya yon before dumating mag-pass through kasi tatamaan talaga sila eh. And yun nga, dumating yung bagyo. But then afterwards ng bagyo, lumibot siya ulit sa property niya. Yung bahay niya, okay, maayos. Yung bakuran niya is, yun yung bakuran niya na, apart dun sa bakuran niya, the rest is, mukhang dinaanan talaga ng bagyo. But, yung bahay niya, yung property niya, which she had declared na that the Lord is the Lord of their house, the Lord of their property, the Lord and Savior of their lives, has kept that property and all of them safe and sound. Walang nagalaw talaga. As in, parang, syempre may puno rin siya sa backyard niya. Hindi rin siya nabuwag, di ba? The Lord can do miracles. The Lord can do miracles, di ba? We also see sa mga balita na itong nag-iisang bahay na to nakatayo, natitira, di ba? And kung titingnan nyo, kung isa-search nyo, malaman nyo na they're continually asking, di ba? They're continually seeking God and declaring yung kayang gawin ni Lord sa buhay nila. And there is nothing impossible. When we, di ba, binigyan na nga tayo, di ba, ng reference. Sinabing reference, gayahin nyo. Dito kayo matuto, gayahin nyo, ito yung guide nyo, di ba? And daming references sa Bible. That, di ba? That is saying na the Lord can still calm the storms. The Lord can protect, di ba, His people. In different seasons, in different situations, the Lord can protect His people. Amen?
Amen. Ayan. So, number 3. Let's go to number 3 pointer. Faith over fear. Ayan. Faith over fear. Ano ba yung faith over fear? Sabi po sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Siguro pag si Lord yung narinig mo magsabi, no, parang nakakakalmado. So, yung boses talaga ni Lord, yung audio, yung voice ni Lord is very peaceful talaga. So yung ano ni Lord na magtiwala tayo sa Kanya, paano pa kaya kung mismo naririnig natin na sinasabi ni Lord to no, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Anong fear pa ba? Malalaman mo pa ba yung fear na yun, di ba? Parang na parang mabubura na yun sa dictionary mo. 'Di ba? Grabe kasi, minsan kasi nung nag-pray ako dati kay Lord, parang na-share ko na rin 'to eh, na minsan nag-pray ako, Lord, gusto ko kasing makipag-usap sa pero gusto ko yung tahimik na, ganyan. Anong oras kaya ganyan, ganyan. So sabi ko, Lord, madaling araw na lang. Sabi ko, mga 3, bago ko pumasok ng office. Yan. Parang mga, bago-bago akong, ay hindi, mga ilang taon kaming Kristiyano nun. Tapos, grabe nung gabing yon, nung madaling araw na yon, exactly 3 a.m. 3 a.m. May syempre hindi ko pa alam na 3 a.m. yun, no. Pero may narinig ako, yung tulog ko as in sobrang himbing lang, ganyan, sobrang calm lang, ganyan. But yung may narinig ako sabi, Armil. Tapos inulit pa, Armil. Pero di ba yung pagkasabi ng pangalan ko, pagkatawag, parang ginigising ka. Kasi yun yung siningi ko kay Lord eh. Kasi yun mo ko, Lord. So tinawag ako ni Lord na yung boses talaga na narinig ko is sobrang kalmado. Ikaw ba naman, tapos tinignan ko, 2 beses yun eh. Nung una, hindi pa ako dumilat. Nung pangalawa, dumilat na ako, tapos umupo ako na parang naka-letter L. Mga ganun. Upo ko, ganyan. Tapos, tumingin ako sa kaliwa, sa kanan. Wala, pala akong kasama dito sa kwarto. Wala pala yung mga katabi kong, mga kapatid ko. Sino yun? Parang, tapos naalala ko, parang biglang, niremind sa akin ni Lord, sabi mo, gisingin kita. Sabi ko, hala, Lord, ikaw yun. Sabi ko, hala, Lord, ikaw yung boses mo yun. Parang hindi ako mapaniwala. Sabi ko, hala, talagang grabe yung saya ng puso ko nun. Pero ang first kong naramdaman ng pagising ko talaga, is calmness, peace. Walang takot. Wala talagang takot as in parang it never existed yung fear, the word itself. So, faith over fear, di ba? Kasi kapag ginawa mo nga siya sa formula, faith over fear. Faith is greater than fear. So, basta yun. So, when we know, di ba, na kapag si Lord ang nagsabi, there is calmness, there is peace. Merong peace sa puso natin na hindi kayang palitan ng takot kasi nga buburahin nga ng peace na yon yung takot sa puso natin. Amen? Amen. What we have to do is fear not. At magtiwala sa kayang gawin ni Lord. Strengthen, di ba? Kaya tayong patatagin ni Lord. I will strengthen you. I will uphold you. Kala mo, hindi mo na kaya. Hindi, bibigyan pa kita ng lakas. Kaya mo pa yan, di ba? The Lord is testing, di ba? Yung endurance natin bilang mga Kristiyano naniniwala sa Lord. Di ba ang endurance, it is a test of, endurance? Test of strength. Oo. Yung endurance talaga na hindi lang siya katulad sa mga siguro sa ibang part ng Olympics, 'di ba? Ng sports. Endurance is yung type na kung saan
kaya mong patagalan. 'Di ba? Strength mo over time. 'Di ba? Parang yung test of strength over time. Kasi when ka physical age. Kagaya na napanood natin sa Physical Asia. Joke. Physical Asia na talagang yung isang athlete doon na lahat sila athlete na they will have to hold on dun sa ropes na isang kamay tapos isang kamay na lang. Test of stamina and strength, 'di ba? Kasi nakita ko dun sa episode na yun. Nakita ko doon sa napanood natin na yun sa, grabe yung 'di ba tatlo yung naglalaban-laban. Syempre, laban Pilipinas, Australia at Korea. South Korea, 'di ba? Talagang lalaki ang para sa Pilipinas, babae sa other countries, 'di ba? Makikita nyo doon na sabi ko, grabe, 20 minutes sabi nga nung athlete na babae ng Australia. 20 minutes pa lang. Doon pa nga lang hirap na ako. Pero inabot sila ng 3 hours. 3 hours silang inabot. Hindi ko na sabihin kung sino nanalo. Bawal sabihin sino yung nanalo. 'Di ba? Grabe yung ginawang endurance sa kanila kasi kaya mo ba yun yung weight mo, yung bigat mo, 'di ba? Dalawang kamay tas dalawang paa na nakakapit sa rope. Tapos may circular rings lang nilalagay balance. Yan. So, after ng parang mga 2 hours na ba yun? Walang bumibigay. Ay. But then, 'di ba? Mas tinaasan pa yung challenge. Tanggalin mo yung isang kamay. So, isang kamay na lang. Pero, dalawang paa pa naman. So, doon na kasi yung balance mo di ba? Diba? Test of stamina and strength. Diba? Yung stamina mo, ano pang kayang ilabas mo dyan? Ibuga mo na, di ba? Parang bilang sa mga Kristiyano, sige ba, kaya mo pa yan, may lalabas ka pa, di ba? Ganun. So, ganun din yung test of stamina or test of strength or endurance na binibigay sa atin ni Lord is to strengthen us. Kagaya ng mga athlete na yon, the more challenge, the more time na tumatakbo, 20 minutes pa lang, sobrang hirap na daw. But kinaya nila hanggang 1, 2, 3 hours. Diba? The strength of stamina na test of strength, the test of endurance. To endure. Kahit gano'n na kangalay na yung braso mo, kahit gano'n na kapagod yung mga paa mo, di ba? Gaya ng athlete na yun. Tayo mga Kristiyano, kung kahit na natin, feeling natin, di ba, physically, napapagod yung katawan mo, ganyan. But sabi dun the Lord will strengthen you. I will help you. Hindi ka pag-isahin ni Lord. Amen? I will uphold you with my righteous right hand. And let us not be dismayed. For the Lord is our God. Amen? And He's always with us. Amen. So, we should keep on enduring, di ba? Enduring till the end. Kasi, hindi naman tayo, di ba, mga Kristiyano na for this meantime lang, Kristiyano tayo. But in the end, di ba? Sabi yung finish line. Sa heaven. Yan. So, throughout our lives, the Lord is calling us to endure. Di ba? Endurance. Sabi nga, running, di ba? Christian race. Di ba? Pag may race, sa bandang nakailang lap ka na, ikot ka na ng takbo. Nandun na yung pagod ng muscles mo, ng katawan mo, bigat, naramdaman na yung weight, yung gravity, di ba? But then the Lord can strengthen you and that you can endure, di ba? That you can pass that you can pass the test of endurance. Amen? Amen. Until the day na makasama natin si Lord. Amen? Amen. So faith is not the absence of fear, but choosing to trust God in spite of it.
Ayan. So, yan yung sa ating faith over fear. Yan. So, Isaiah 41:10. Number 4, fourth pointer, God uses storms to reveal His power. Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen? Yung iba kasi babasahin lang, and we know that all things work together for good. Yan. Kasi meron nga daw doon na, ang tawag dito, conditional. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, diba? So yung conditional doon, ano yun? To those who love God. Diba? Hindi natin pwedeng sa salita ng Lord, diba? Bawal ka mag-minus plus dyan, diba? So, we cannot take away na kung saan, sabi doon, na ikiklaim mo na all things work together for good, pero mali naman pala yung ginagawa mo. I mean, hindi siya nasa will ni Lord. Hindi siya naayon sa will ni Lord. Alam mo sa sarili mo, di ba? Na hindi ito galing sa Lord. But then, you shall declare that all things work together for good. It is not like that. The Lord is just. Diba? Si Lord, patas siya. Hindi siya He doesn't show favoritism. The Lord is fair. The Lord is just to His word, diba? So, hindi natin pwedeng tanggalin yun na, ito yung condition to those who love God. So, how do you keep on loving God? How do you keep on loving God? Is to trust Him, to obey Him. Diba? Number 1 is, lagi tayong sinasabi ni Lord, obey, obey, obey my word. Sundin niyo to, gawin niyo to. Ito yung gawin niyo sa buhay niyo, i-declare niyo. Amen? So, obedience is a very big part in loving God, di ba? Sa pagsunod natin sa Lord, the Lord is calling us to obey Him. How do you love God? Through obedience. Through obedience. Amen? The Lord is wanting from us, diba, to obey Him in all of the storms in our lives. And so, storms are not meant to destroy us, but to deepen our revelation of who God is. Amen? Ang storms daw, hindi yan para bumagsak tayo, hindi yan para panghinaan tayo. But then, di ba? Kasi ganun naman talaga si Lord, the Lord will always give us an example sa natural. When you keep on running or when you keep on exercising, what are you gaining? Muscle, di ba? Pag exercise ka, ganyan. Di ba? Muscle yung nagigain sa'yo. And, ano ba yung nagigain mo sa mga storms, sa mga challenges? Ano ba yun? Yung wisdom na binibigay ni Lord, di ba? On how to deal with these challenges. And also ano yung nagigain natin doon? Ano yung nagigain natin doon is yung pagtitiwala natin sa Lord. Ano pa? Yung natututo tayong mag-obey. Natututo tayong i-surrender kay Lord. 'Di ba? Lahat. Lord, I surrender to you everything, 'di ba? So the storms are not meant to destroy us, but to test our endurance. Storms are not meant to destroy us, but to test our endurance. Amen. And to deepen our revelation of who God is. And mas para lumalim yung pagkakaunawa mo kung sino si Lord at this present modern day time na kaya niyang gawin ni Lord yun. Diba? In your life that you're experiencing it firsthand, the Lord wants you to experience Him. Gusto ni Lord na maranasan mo siya Yung miracle niya ito yung nababasa ko. Kaya parang gawin ni Lord to, di ba? No, that will deepen our revelation kung sino talaga yung Diyos na sinasamba natin. Amen?
The disciples had seen Jesus heal the sick, but in a storm they saw him command the very elements of nature. Ayan. So yun nga, kayang patahimikin ni Lord eh. Any storms, any fears, any worries in our hearts. So let us keep on trusting God. So ito po sa Exodus 14:13 to 14, sinasabing ulit ni Lord na, do not be afraid. Stand firm and you will see that the difference the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? Amen. Talagang, you need only to be still. Huwag kang mataranta. Huwag kang kaliwa kanan, di ba? Parang di mo na alam ang gagawin mo, di ba? But, isipin mo that the Lord will deliver you from anything. The Lord will fight for you, and you need only to be still. Diba? Yun lang hiningi sa atin ni Lord, to be still, to obey, diba? To keep trusting Him, and He will handle the rest. Sabi pa sa Psalms 107:28 to 30, then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper. Amen. So God is the ultimate storm calmer, both literally and spiritually. Spiritually, di ba, kapag madaming mga attacks or mga pagsubok sa buhay, di ba? And literally, the Lord can calm the storm. So, sabi po sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? So, hindi nauubos yung grace na meron si Lord. Hindi nauubos yun. Diba? So, the Lord is, sabi nga doon, my grace is sufficient for you. Diba? Hindi natin kayang ubusin si Lord, diba? But then, sabi dito, for my power is made perfect in weakness. Amen? Paano makikita, di ba, kapag puro, sabi natin, puro calm na lang, di ba? Pero, saan mas nare-reveal yung strength ni Lord? Di ba pag feeling natin, yung wala na tayo ng sarili nating paraan, naubos na yung option 1 mo, 2, 3, yung plan A, plan B, plan C, hanggang A to Z. Ubus na. But then, pag doon yung time na parang wala ka nang makitang paraan, wala ka nang the Lord can reveal His strength. Moreover, lalo pang papakita ni Lord na siya ang Diyos na buhay na sinasamba natin. Amen? Lalo pa niyang ipapakita na sabi ni Lord, kung sino siya. Kung sino siya sa buhay natin. Because pag walang-wala na tayo, alam natin sa sarili natin na in our mind, in our hearts, na wala na tayo ibang paraan, that you are only to trust God. Kay Lord na lang. Kay Lord na lang. Wala nang iba. Wala ka nang, parang yung sarili mong strength, sarili mong pamamaraan, hindi na. So, the Lord can reveal His strength during those times in our weakness. So, mas lalo mong makikita, papasalamatan si Lord. Lord, ikaw talaga yun, Lord. Na ikaw talaga yung kumilos, Lord, hindi talaga ako. Amen? Amen. So, maiksi lang yan. So, in our conclusion, so, when the storms of life come, remember these truths. Ayan. Alalahanin daw natin yung mga katotohanan na to, na pag may mga bagyo sa buhay natin. Storms are inevitable. Inevitable. Hindi maiiwasan yun. So, storms are inevitable. But, God's purpose is unshakable. Amen? Amen. God's purpose is unshakable. So, yung purpose ni Lord para magkaroon ka ng ganyang character, ng ganyang endurance, ganyang strength, ganyang pagtitiwala, is you have to through the storm, know that God's purpose is unshakable. Hindi masasayang yung sa mga pagsubok ng buhay, hindi masasayang to na
na hindi babalik yung glory kay Lord. Amen? Ano mang pagsubok ng buhay, di ba? Huwag nating sayangin yung mga pagsubok na yun na natapos lang sa pagrereklamo, natapos lang sa pagtatanong kay Lord, Lord, bakit ganyan-ganyan, di ba? But then, tapusin natin doon yung isang challenge na yun na kung saan God's purpose is unshakable. That we know in our hearts na may purpose si Lord dito. I know I will gain something from Him. Amen? Amen. Number 2 of our conclusion, Jesus is present. His silence doesn't mean His absence. Amen? Kasi alam na natin, di ba? We're declaring that Jesus has risen from the dead. Di ba? From the 3 days time na after ng crucifixion. So, Jesus is present. Di ba? Jesus is present in the heaven, on the earth, in all of our lives. His silence doesn't mean absence. But in the time of silence, we still have to obey and trust God. Number 3, faith over fear. Faith over fear. God's word is greater than your worry. Amen. God's word is greater than your worry. Faith over fear. Faith is greater than fear. Ayan. So, ang salita ni Lord na punong-puno ng mga pangako niya is greater than yung greater kaysa dun sa mga pag-aalalahan mo sa buhay. Amen? So, yan. So, marami tayong makikita niyan sa Bible, sa mga nabanggit din natin kanina. And we just have to keep on reading, di ba? Kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng di ba, kalakasan. Doon tayo nare-remind na parang binabalik tayo ni Lord. Di ba parang kapag yung anak niya, yung isang Kristiyano, lumalayo na sa nakakalimutan niya na kasi pag pumasok yung worry, yung fear, oops, wala pa, umatras ng isa. Tapos, pumasok na naman yung another challenge, tapos kinabahan na naman siya or nag-worry naman siya. Matras na naman. Di ba? Tapos, hanggang sa malayo na yung Christian na yun mula sa salita ni Lord. Kasi puro na lang takot yung pinanghawakan niya, yung mangyayari, expectation niya, ganto ganyan. But then, if we keep on, di ba, itong malayong Christian yan, keep on trusting God. And the Lord is, parang, alam mo yung sa kabayo. Tapalodo? Tapahoho? Hindi ko Ayun, yung nakaano sa kabayo, di ba? Tapahoho. Tapaoho. Sorry, mami. Tapaoho. Ayan, so, the Lord is directing our eyes, our sight. The Lord is directing our sight. Oh, so, ka dyan tumingin. Dito ka tumingin. Ba? Dito ka tumingin sa salita ko. Sa Bible. Oo. Kasi di ba kapag nakalagay yan sa gilid ng mga mata ng kabayo, focus lang sila sa goal. Focus lang sila doon sa kung saan pinapag-drive sila, di ba? Ganon din yung gustong gawin sa atin ni Lord. Pero hindi si Lord, hindi siya nangongontrol ng mga anak niya. But He wants us to learn to fix our eyes on Jesus. Amen? Just like dun sa mga horses na yun, they're fixed dun sa pupuntahan nila. Straight path lang. Bahala kayo dyan sa gilid. Bahala kayo dyan. Basta sabi grabe pala, no? Ang isang Kristiyano, kung siya yung kabayo. Parang comparison lang. Siya yung kabayo. Tapos, merong binilagay na tapaoho sa kanya. Si Lord yung nagmamaneho. Magtitiwala ba yung kabayo? Magtitiwala ba yung kabayo? Titiwala ba yung kabayo na straight lang daw eh? May intersection. Sabi, straight lang. Lakad daw, lakad. Grabe, no? So, ganun pala yung ginagawa ni Lord, no? He wants us to fix our eyes on Him, on Jesus. Amen? And that
Diba, alam niya kapag si Lord yung nagda-drive, alam niya sige lang, lakad lang, diretso, kaliwa. Diba? Sa direction yon. Yan. So, katulad lang din nun, the Lord wants us, tayong mga anak niya, mga Kristiyano, to keep on fixing our eyes on Him. Kasi, if we fix our eyes on Him, our faith will not waver. Hindi magaganon-ganon yung faith natin kasi hindi tayo sa fear nakatingin. Tapahoho daw, sabi mami. Tapahoho pala daw ang tama. Ayan, so, faith is greater than our fear. Kasi the Lord will remove that fear from your sight. Diba? Kasi nga sabi, it's not the absence of the storm. So may storm yan, kaliwat kanan. But then, when you fix your eyes on Jesus, you only see His promises. You only see His, diba yung mga pangako niya. And God, that gives you encouragement and hope and life in you. Sa atin, di ba? Tayong mga sumusunod sa Lord. Amen? Amen. And last sa ating conclusion, before we close sa ating topic, storms reveal His power. Amen? So, every trial, sa bawat daw mga pagsubok, mayroong testimony dyan in the making. Pag sinabing in the making, no? Talagang, Lord, meron na naman ako pagsubok. Lord, pagsubok na naman. Lord, ano na naman yun? Diba? Trivia time daw, sabi ni Mami. Tapahoho daw sa Tagalog or tapaoho in Spanish. Blinkers or blinders daw yan. Blinders. Yeah. Pag sinabing blinders, bulag, iba blind, is to blind you from the things that you should not see. Amen? Yan. So, blinders is that, yun, ginagawa ni Lord, di ba? The Lord wants to protect you from that, storm, or to protect your eyes from that storm, or protect your heart, ba? But to focus on Him only. Amen? Yun nga, so sa storms reveal His power, every trial is a testimony in the making. So in the making pa lang yan. So, alam mo na, parang, Lord, alam ko na may gagawin ka na naman, Lord. Ano gagawin mo, Lord? Ayan, so kung alam mo na, kung may knowledge, kung nade-discern mo na kay Lord na, may gustong gawin si Lord sa bagay na to, dun sa challenge na yun, magpapatalo ka ba? Hindi. Kasi kung fighter ka, competitive ka sa natural, sa physical, competitive ka, kunyari mga athlete, competitive yung mga yan. Hindi yan magpapatalo sa challenge. But they will headstrong. Diba? Parang, they will face the challenge na buong tibay nila. Amen? And alam mo yun, kapag lalo silang nasusubukan, lalo silang lumalakas. Diba? Yung isang tao, lalo na yung mga athlete, lalo silang susubukan, lalo nilang nilalakasan Diba? And ganun yung kayang gawin ni Lord sa atin. Diba? Na kaya ni Lord na palakasin yung mga, yung faith natin, diba? And in that journey, in the end, diba, is a testimony in the making. Is the testimony in the making na one day that the Lord will use you to share kung gaano kabuti si Lord, kung gaano kabuti si Lord sa kaya niyang gawin kasi naranasan ng isang tao, 'di ba? Personally. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So in our closing, when you trust God through your storm, you'll not only see the storm calm, but you'll find peace within it. Amen. You will find peace, diba? In every storm, you can find peace. You will find peace. Amen. So the Lord will give us that. So because the peace isn't found in the absence of storms, but in the presence of Jesus. Amen. Peace is in the presence of Jesus. So if you want to experience peace is coming from the Lord,
stay in the presence of our Lord Jesus, of our Father in heaven, or the Holy Spirit. Amen? Amen. Let us all stand po. Amen. Let us stand. And let's pray. You can also, I encourage everyone also to pray all together. Yes, Lord God, Lord. Yes, Lord Jesus, Lord God, Lord. Hallelujah, Lord God. We know, Lord God, Lord, ang iyong mga salita ay napapanahon, Lord God. We know, Lord God, that you want us to keep alert. You want us to keep alert in the natural, sa mga nangyayaring mga kalamidad, sa mga nangyayari sa Christian communities, sa mga nangyayari sa iba't ibang, sa Israel, sa mga nangyayari sa mga believers all around the world. You want us to see that you are always in control. Amen. And that you want us to, Lord God, to be alert, to wake up. To wake up, gising ka. That there are promises from the Lord, that there is life and hope in the Lord. And Lord, Father in heaven, Lord Jesus, Lord, we pray also, Lord God, Jesus, Lord, for those, Lord God, sa mga tao na nangangailangan ng tulong, Lord God, Lord, we lift you up in prayer, Lord Jesus, Lord God, Lord, the people in Cebu, Lord Jesus, sa mga nasa Mindanao, Visayas, Lord God. And Lord, we lift to you, Lord God, today, Lord God, this very moment, Lord God, ang mga anak mo, Lord God, Lord, sa part ng Luzon, oh Lord God, Lord, we entrust to you everyone, Lord God, everyone who calls upon your name, Lord God, everyone who declares your word, Lord God, everyone who keeps your promises, Lord God, Lord, and to all, Lord God, who need you, who are lost, Lord God, Lord, I pray, Lord Jesus, Lord God, that they would encounter you, Lord God, Lord, hallelujah, Lord God, Lord, that in the physical, Lord God, in every storm, Lord God, or in the spiritual, Lord God, we just need you, Lord God. All we need is you, Lord Jesus, Lord God, our strong refuge, Lord God, our strong tower, oh Lord God, Jesus, our safe place, Lord God, our hiding place when we are feeling weak, Lord God, but Lord God, you are our strength also, Lord God. From you, Lord God, comes the strength, Lord God, that comes out of endurance, Lord God. Endurance, Lord God, na kung saan, Lord, patuloy na nagtitiwala sa iyo, Lord God. Lord, no matter what, Lord God, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. We thank you, Lord Jesus, Lord God. Lord, sa umagang ito, oh Lord God, Lord, we also lift to you, Lord God, Lord, sila, Deacon Arnie May, Lord God, and family, and Christian, Lord God, Lord, na also, Lord God, traveling, Lord God, Lord, we pray, Lord God, na pag-iingat mo, Lord God, that you will keep them safe, Lord God, that you will keep them safe, Lord God, sa kanilang pagbalik, Lord God, dito sa Taguig, Lord God. Safe and alive and sound, oh Lord God, and healthy, Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. Lord, we know, Lord God, sa umaga ngayon, Lord God, sa mga narinig namin, Lord God, patuloy mo pong nire-remind na kami po, Lord God, ay hinihintay mo lang na magtiwala sa iyo, Lord God. Hinihintay mo lang, Lord God, na tumawag kami sa iyo, salitain, bigkasin yung mga pangako mo, Lord God, sa buhay namin, oh Lord God. Lord, and you want us, Lord God, to enable, to Lord, upang gamitin yung mga salita mo, Lord God, to declare your goodness, your faithfulness, and your promises, yung mga gagawin mo pa sa buhay namin, Lord God. Lord, we just want to, Lord God, this morning we entrust to you, Lord God, Lord, ang buong bayan ng Pilipinas, oh Lord God, Lord, we entrust to you, Lord God, from the top part of the Philippines, Lord God, from the Luzon to the Visayas to the Mindanao, Lord God. Lord, we declare, Lord God, that Jesus is Lord.
that Jesus is our Savior, that Jesus is our Redeemer, Lord God, that Jesus is bigger than the storm. Amen. Amen. Hallelujah. That Jesus can, Lord God, can move, Lord God. If He can move mountains, He can still the waves, Lord God. He can still the wind. Hallelujah, Lord God, Lord. And Lord, we know, Lord God, we declare, Lord God, Jesus, Lord God, Lord, that you will still this storm, Lord God, that you will still, Lord God, the storm, the winds and the waves, Lord God, Lord, and any area, Lord God, in the Philippines, Lord God, today, Lord God, Jesus, Lord God, we know, Lord God, that you will protect, Lord God, your people, Lord, that you will save those who need help, oh Lord Jesus, and you will rescue, Lord God, those crying for help, oh Lord God. Lord, hallelujah, Lord Jesus, Lord God. We will still keep on praying for them, oh Lord God, Lord. We will still keep on praying for our country, Lord God, for our government, oh Lord God, for the nation, Lord God, for this country is yours, Lord God, and use, Lord God, let it be used, Lord God, for your glory, Lord Jesus, Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. Ikaw po maitaas, Lord God, sa aming kalagitnaan. Ikaw pong dakila, O Lord God. Ikaw pong laging maparangalan, Lord God, Lord. For you are our God. For you are alive, Lord God. Amen. We will keep on trusting you. We will keep on pouring our heart on you, Lord Jesus, Lord God. And we will also keep on praying for the people, Lord God, all around the world, Lord God. Even, Lord God, all around the Philippines, Lord God, Lord. Thank you, Lord Jesus, Lord God. We give to you all back the glory, honor, and praises, Lord God, in Jesus' name.